Toyota K-Series Engines. Bakit ito kilalang kilala parating sa mundo ng makina ng sasakyan? Ang Toyota K-Series Engines ay itinuturing na isa sa pinakamaaasahan at pinakamatatag na makina na ginawa ng Toyota. Sa panahon na wala pang computers, sensors at advanced electronics sa sasakyan, ang K-Series ay naging simbolo ng simple ngunit epektibong engineering. Ito ay ginawa hindi para sa bilis, kundi para sa tibay, tipid sa gasolina at pangmatagalang paggamit. Unang inilunsad ng Toyota ang K-Series noong 1966. Sa panahong iyon, ang automotive industry ay nakatuon sa paggawa ng mga sasakyan na abot kaya ng karaniwang mamimili. Ang layunin ng Toyota ay lumikha ng makina na madaling i-maintain, mura ang piyesa at kayang tumagal ng maraming taon kahit sa hindi perpektong kondisyon ng kalsada. Dito isinilang ang K-Series engines. Ang K-Series engine ay isang inline-4 water-cooled engine na may overhead valve o OHV configuration. Ibig sabihin, mas simple ang valve tray nito kumpara sa modern engines. Dahil dito, mas kaunti ang gumagalaw na parts, mas kaunti ang posibleng masira at mas madali itong ayusin. Ang ganitong disenyo ay isang malaking dahilan kung bakit kilala ang K-Series sa tibay. Ang pinakaunang variant ay ang 1K engine. Ito ay may 1.0 liter na displacement at kayang mag-produce ng humigit kumulang 45 horsepower. Bagamat mababa ang lakas, sapat na ito para sa mga sasakyan noong 1960s. Ang 1K engine ay kilala sa pagiging sobrang tipid sa gasolina at tahimik sa takbo, dahilan kung bakit ito naging popular sa city driving. Sumunod ay ang 2K engine na may 1.1 liter displacement. Dito nagsimula i-improve ng Toyota ang performance ng K-Series. Mas maayos ang throttle response nito at mas pinahusay ang internal components tulad ng piston at crankshaft. Ginamit ito sa mga early Toyota Corolla models at naging paborito ng mga taxi operators at fleet owners dahil sa pagiging matipid at madaling i-maintain. Ang 3K engine naman ang maituturing na pinakabalance sa lahat ng K-Series variants. May 1.2 liter na displacement at umaabot sa 50 to 60 horsepower. Hindi man ito mabilis, kilala ito sa consistent na performance at mahabang buhay ng makina. Maraming 3K engines ang tumakbo ng daan-daang libong kilometro nang hindi pa na-overhaul. Basta't nasa tamang oras ang change oil at basic maintenance. Nandito rin repa ang 4K engine. May 1.3 liter na displacement at mas mataas na torque kumpara sa 3K. Dahil dito, ginamit ito hindi lamang sa passenger cars kundi pati rin sa light commercial vehicles tulad ng Toyota Light Ace at Town Ace. Ang ilang huling variant ng 4K ay nilagyan na ng electronic fuel injection na mas pinahusay ang fuel efficiency at cold start performance. Ipinakilala ang Toyota 5K engine noong huling bahagi ng 1970s bilang mas pinalakas na bersyon ng mga naunang K-Series engine. Layunin ng Toyota na magbigay ng mas malaking displacement at mas malakas na torque, kaya't naging perpekto ito para sa mga van at pangnegosyong sasakyan. Ito ay ginawa para sa tibay, tipid sa gasolina, madaling ayusin at pangmatagalang gamit kahit mabigat ang trabaho. Dahil dito, nanatili sa produksyon ang 5K engine ng maraming taon. Ang 5K ay isang inline-4 gasoline engine na may 1.5 liter, 1,486cc. Ilan sa mga kilalang sasakyan na gumamit ng 5K engine ay ang Toyota Light Ace, Toyota Town Ace at ang kilala ng lahat na Toyota Tamaraw. Sa tamang maintenance, kaya nitong umabot ng 300,000 hanggang 500,000 km. Ang huli repa ay ang Toyota 7K engine, ang pinakamalakas at pinakamatibay sa K-Series. Ipinakilala ang 7K bilang sagot ni Toyota sa pangangailangan ng mas malakas na hatak kumpara sa 5K. Ginamit ito lalo na sa commercial at people movers, kung saan mas mahalaga ang torque at reliability kaysa sa bilis. Dahil sa napatunayang tibay, tumagal ito sa produksyon sa iba't ibang Asian market. Ang 7K ay nanatili sa old school, proven layout ng K-Series, simple pero matibay. Ito ay isang inline-4 gasoline engine na may 1.8 liter, 1,781cc. Mga sasakyang gumagamit ng 7K engine. Karaniwang makikita ang 7K sa mga Toyota Light Ace, Toyota Town Ace at ilang variant ng Toyota Tamaraw FX. Isa sa mga pinakanatatanging katangian ng Toyota K-Series engines ay ang kapal ng engine block nito.
Hindi ito ginawa para maging magaan, kundi para maging matibay. Dahil dito, kayang tiisin ng makina ang matagal na paggamit at kahit minsang kapabayaan sa maintenance. Ang simple ring cooling system at lubrication system ay nakatulong sa mahabang buhay ng makina. Sa usaping maintenance, kilala ang K-Series bilang mechanic friendly dahil basic tools lamang ay sapat na upang magsagawa ng engine repair o overhaul. Dahil matagal itong ginagamit sa maraming bansa, hanggang ngayon ay marami pa ring available na pyesa, parehong surplus at brand new replacement parts. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ginagamit ang Toyota K-Series engines sa iba't ibang proyekto. Marami ang nagre-restore ng classic Corollas at pinipiling panatilihin ang original K-Series engine para sa authenticity. Meron din itong mga gumagamit bilang daily driver dahil sa mababang gastos sa maintenance at gasolina. Gayunpaman, hindi rin perpekto ang K-Series. Mababa ang horsepower nito kumpara sa modern engines. Carburetor-based ang fuel system ng karamihan ng variants. At hindi ito sumusunod sa kasalukuyang emission standards. Ngunit para sa classic cars at light daily use, nanatili itong practical at maasahan. Bago tayo magpatuloy, nais mo na kitang pasalamatan Repa kung umabot ka sa puntong ito ng ating video. Kung gusto mong ma-update sa lahat ng latest automotive news at mahilig ka sa mga sasakyan at motorsiklo, ay welcome kang pinutin yung subscribe button na Repa. Isama mo na rin yung notification bell icon para ma-update kita kapag meron tayong bagong upload na video. Paki-like and share mo na rin kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Maraming salamat Repa. Alright! Sa kabuuan, ang Toyota K-Series engines ay patunay na ang tunay na kalidad ay nasusukat sa tagal at tibay. Hindi lamang sa bilis at teknolohiya. Isa itong makina na nag-ambag ng malaki sa tagumpay ng Toyota at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga automotive enthusiasts hanggang ngayon. Alright! Ikaw Repa, nagkaroon ka rin ba ng isang K-Series na makina? Ano ang mga hindi mo makakalimutan na experience parating sa makinang ito? Pakishare naman ang iyong sagot at opinion dyan sa comment section sa baba, Repa, at babasahin natin yan. At dito na nagtatapos ang ating topic para sa video na ito. Maraming salamat sa panonood at suporta mga Repa. Kita-kits tayo sa susunod na video. Alright! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkod at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!